Kung sabagay, marami kang pera dahil nakikinabang ka sa pinaghirapan ni Dad. Sarkastikong saad nito na ikinangisi niya ng mapakla. Hindi mo alam kung kailan ka matatahimik, Nika. Kusa niya ibiniti ng sasabihin dito. Then she snapped her finger on her face na ikinagulat nito. Baka naman kapag nalaman mo na kung saan ka lurugar, saka ka na mahihiyang makapag-usap sa akin. Napatitig siya sa bag na hawak nito. It was her LV limited edition bag na nawala kasama sa mga mahalagang gamit niyang nawala na lang bigla sa kwarto niya. You know what? How I wish na hindi tayo totoong magkapatid. Gosh, ayokong may kapatid na klepto. How dare you? Don't give this to me. Nalalaki ang matang denay nito. Talaga ba? Naiiling na saad niya. Pero sige lang, i-enjoy mo lang ang mga ninakaw mo sa ngayon because I'll make sure I'll take them all back. Susiguraduhin kong aalis kayong walang dalang kahit na ano sa pamamahay ko. Gulat na napatitig sa kanya si Nika pero kaagad ring nakabawi. You're all bark and no bite, sis. Natigil ang sasabihin nito nang tabigin niya ang kamay nitong aktong hahawakan siya nito. Don't provoke me, Nika. Baka hindi lang kagat ang maranasan mo sa mga susunod na araw. Banta niya dito saka ito tinalikuran. Wala na siyang narinig pa mula dito, bagay na ipinagpasalamat niya. Babe, what's wrong? Takang tanong ni Zildjian na makita siya nito. Dama niya ang galit sa dibdib niya kaya hindi niya nagawang sagutin si Zildjian. Buti na lang at tinawag na sila sa boarding area. Nakaalala si Zildjian sa kanya nang paakyat sila sa plane. Okay ka lang ba? Muling usisan nito nang makaupo na sila. I'm fine, salamat. Totoo namang okay lang siya. Naiinis at nagagalit lang siyang sinira ni Nika ang masayang bakasyon niya. Kaya't hanggang makauwi sila ay nanahimik na lang siya. Meanwhile, Mommy, totoo ang sinabi ko. Nakita ko si Laika sa airport. May kasama siyang lalaki. Giit ni Nika sa ina. Hindi kasi ito naniniwala sa kanya. Pinagbantaan pa nga niya ako eh. Reklamo niya dito. Kung bakit kasi sa dami ng tao sa airport, si Laika pa ang nakita niya. Ewan pero hate niya talaga ang stepsister niya. How can Laika have everything she wanted? The house, the company, and all the material things na meron ito na kinaiinggitan niya. Kaya naman ang palabasin niya sa ama niyang nagdo-drug si Laika noon. Nagalit ng gusto ang ama nila dito and she was so happy because she was able to take everything she thought. Pero pakiramdam ni Nika may kulang pa rin. She want Laika out of her life. Nakilala mo ba yung lalaki? Naputo lang isipin niya sa tinurang iyon ng ina. No, nakatalikod siya. But all I knew that he had such sexy back. Sa sarili na lang niya sinabi ang mga iyon. Kaya naman hindi niya maiwasang isipin kung anong itsura ng lalaking nakaalalay sa likod ni Laika kanina. Para tuloy gusto niyang ma-inlove sa lalaking kasama nito. Naku, sana inala mo. Malay mo magamit natin yung lalaki laban kay Laika. Kailangan natin tulungan ng ama mo para palabasin hindi capable si Laika na magpatakbo ng kumpanya. Pikang ani na nag-go kay Nika. Gamitin mo naman niya kokote mo minsan, anak. Sa hindi ko naisip eh. Then ano pang ginagawa mo? Sundan mo sila. Alamin mo kung sino yun. I'm sure. Pero lang ang habol na lalaking iyon kay Laika. She's filthy. Rich for fetish sake. Kadarating ko lang dito sa Palawan, Mi. Saka pabalik na sila ng Manila. Ay, hindi ka talaga nag-iisip. Paano ka ba nakapasok sa Stanford University? Singhal nito na ikinalunok niya. Hanggang ngayon wala pa ring idea ang magulang niya na hindi niya nagawang tapusin ang pag-aaral niya dahil napabarkada siya at nagkaroon siya ng afam na jowa doon. Masyado siyang nagpakasaya at nakalimutan niyang nandoon pala siya para mag-aral. But she had no regrets at all dahil nag-enjoy naman siya ng husto. Bumalik ka na at sundan mo si Laika. I'll send you her address. And stop wasting money. Baka malaman pa yan ng ama mo. Sermon ito sa kanya but Nika just rolled her eyes. Fine. Labas sa ilong na sagot ni Nika. She had no plan cutting her vacation short. Nika, you have to listen to me. Bumalik at sundan mo si Laika. And don't give me stupid reason kung ayaw mong mawala sa iyo lahat ng ito. We can't afford to lose everything to Laika.
Giit pa nito na tila nahuhulaan ang plano niya. Kaya medyo natinag siya. Ayaw na ni Nika na bumalik ulit sila sa lumang bahay nilang inaamag na sa katandaan. O na nga, Mi. Inis na saad niya, saka siya naglakad pabalik ng airport. He's better be good looking. Pero ang maisip na masasira niya ulit si Laika para siyang lumulutang sa saya. Dahil para kay Nika, yun lang ang mahalaga. Miss me? Ikinagatla ni Laika ang pagbati na iyon kasabay ng brasong bigla nilang umakbay sa kanya habang naghahantay siya sa lift. Paglingon niya, she was surprised to see Sandro. He looked so casual, yet so dazzling, kaya napangiti na lang siya. Anong ginagawa mo dito? Curious na tanong niya, ignoring the hand on her shoulder. I was here since Tuesday, pero nasa business trip ka daw. By the way, congratulations sa promotion mo. I heard about it. Nito na ikinakunot ng noon niya. Hindi niya maintindihan kung ano sinasabi nito. Nagaantay na ito sa kanya mula noong Tuesday. Magtatrabaho na ako dito. Hindi ko ba nabanggit sa'yo? I texted you. Saad nitong tila nahuhulaan ang iniisip niya. You did? Nalilitong tanong niya pero wala siyang matanda ang may nakita siyang message mula dito. I must have missed it. Pero bakit ka magtatrabaho dito? Dahil gusto ko itong makasama. That's enough reason for me. Determinadong saad nito na ikinasamid niya. Akala talaga niya nagbibiro lang ito noong muli silang magkita. But the hell, he looks so serious kaya bigla siyang nailang. Wala ka bang magawa sa buhay mo lately? Stop joking around. Baka may makarinig kung ano pa isipin nila. Nahihiyang saway niya dito. Buti na lang walang taong malapit sa kanila para marinig ang pinagsasabi ni Sandro. Kasalanan ko kung bakit ganyan ang tingin mo sa akin ngayon. I was trying to be cool back then. Nakangusong saan nito pero nandito na ako. I can make things right this time. Sandro kasi, natigil na sasabihin niya nang hilahin siya na Sandro papasok sa bumukas na lift. Pasara na iyon nang biglang sumulpot si Lara na humahangos pa. Pero ngumiti ito nang makita si Sandro na kaagad nitong binati subalit biglang naglaho ang ngiti nito nang makita siya. Alam niyang galit ito dahil hindi ito kasama sa trip sa Palawan. Akala ko, business trip ang pinunta niyo sa Palawan. Bakit puro pasyal ata nangyari? Taas kilay na baling ni Lara sa kanya. Wala namang masama kung mamasyal kami pagkatapos ng seminar, di ba? Formal niyang saad dito. At bakit hindi ka kasama sa mga pictures nila? Usag nito na ikinapanting ng tanga niya. Kailangan ko ba sagutin ang lahat ng tanong mo? At dapat ba i-report ko sa iyo ang lahat ng ginagawa ko? Walang gatol na saad niya dito. Tila naman ito natauhan kaya biglang nanahimik. Pero saka ito ngumiti dahil may naisip. I know something was suspicious about you, Laika. Akto magsasalita siya nang tumikhim si Sandro. Ikaw ang supervisor ng marketing department, right? Kunot noong tanong ni Sandro kay Lara. Yes. Ngumiti ito ng ubod tamis at nagpapakyut. Pero si Laika, ang bagong marketing executive. That means she's in higher position than you are. Hindi ba dapat you're addressing her as mom or miss? Tila tinakasan ng kulay sa mukha si Lara dahil doon. Wala ba sa code of ethics ng kumpanya na ito ang proper etiquette? Palatak na Sandro sabay iling. Muntik na tuloy siyang matawa dahil doon pero si Lara talo pa nakainom ng suka sa asim ng mukha nito. Sabay lang kami nakapasok sa company. Kaya, so what? Her position tells me that she's better than you are. Kaya wala kang karapatang i-level ang sarili mo kay Laika. You had no idea who she is? Sandro, sabay niya dito. She's pissing me off eh. Reklamo nito. At ikaw, kaya bago-bago mo dito ang yabang mo na kaagad? Inis na baling naman ni Lara kay Sandro na pinalakihan pa ng mata ang binata. Samantalang kanina ang tamis ng ngiti nito. And so, kapatid ko si Zildjian in case you don't know. Kaya pwede ko sabihin na lahat ng gusto ko. Kung kanina, namutla si Lara. Ngayon ay muntik na itong mapaatras habang nakaawang ang bibig, sabay baling sa kanya. At dahil ayaw niyang ipahiya si Sandro, ngumiti siya sabay tango. Kung hindi ka naniniwala, itanong mo kay Zildjian. Pangaasar pa ni Sandro dito.
Isang sumbong ko lang sa kanya. Sigurado. Kusa nitong binita na sasabihin na tuloy ang ikinaatras ni Lara sa sulok ng lift. Pero huwag ka magkakamali magkwento kahit kanino. I'm here for my training kaya walang dapat makaalam na bahagi ako ng Globals. If you do, seryosong saad nito na may pagbabanta ang tingin ibinigay kay Lara. Fine, I won't talk. Sagot nito na muntik pang mautal. Noon naman bumukas ang lift sa 18th floor. Kaya't mabilis na tumakbo palabas si Lara na iniwan sila. Kapwa pa sila natawa ng dahil doon. Wala naman siyang planong ibuli si Lara but it feels good after all na pagtitimpi niya sa ugali nito. She felt so much better. Nag-aantay sa office niya si Zildjian nang makarating siya. He was about to smile pero naglaho ang ngiti nito nang makita si Zandro. Hey bro, masiglang bati ni Zandro dito. Hindi dito ang office mo. Salubong ang kilay na saad nito sa nakangiting si Zandro. Galit na naman ata ito. Parang kanina lang, ang ganda pa ng mood nito. Alam ko, hinatid ko lang si Laika. Sabay tayo mag-lunch mamaya ha? Baling nito kay Laika na ikinatango na lang nito. Napalingon siya kay Zildjian nang marinig niyang isang pikong mula dito. Di mo alam kung kailan susuko. Pasinghal na usal nito pero parang hindi narinig ni Zandro iyon dahil nagpaalam na ito sa kanya, ignoring Zildjian. Nangasar ba siya? Gigil na tura ni Zildjian kaya muli niya itong nilingon. Follow me. Utos ni Zildjian sabay talikod. Naiiling na napasunod na lang si Laika dito. As soon as she enters, Zildjian closed the door behind her. From now on, reject his invitation or anything. Nakakapikon. Sabay tayo mag-lunch mamaya. Utos dito sabay hila sa kanya sa couch na nandoon. Dahil nauna itong maupo kaya sa kandungan siya ni Zildjian bumagsak. Sabay yapos ng braso nito sa bewang niya. I miss you. Malambing na usal nito sa punong tangan niya na ikinangiti niya. Wala pang 30 minutes tayo magkahiwalay sir. Huwag ka masyadong clingy. Pabirong saad niya dito. Halos ayaw na nga siyang papasukin nito kanina. Pero dahil ilang araw silang wala, kaya alam niyang tambak ang trabaho niya. Idagdag pang next week, lilipat na siya ng office. Sino nga pala magiging kapalit ko dito? Para ma-turn over ko na ang mga trabaho. Wala. Tipid nitong sagot. Ha? Pero paano mga trabaho ko dito? Ikaw muna habang wala ka pang kapalit. Ikaw na rin na mag-hire ng sa tingin mong mas makatutulong sa akin. Besides, ikaw pa lang naman ang pinaka-unang executive secretary ko. Umiling ito. Parang gusto kong maasar kay Mrs. Constantino. Nakasimangot na reklamo nito. Would it be too obvious kung huwag ka na lumipat ng office? Biglang question nito na ikinangisi niya. Yun ba ang gusto mo? Tanong niya dito, giving Zildjian a sideway glance. Kitang-kita niya ang biglang pagseryoso nito. Kung pwede lang na nasa tabi lang kita lagi. Gosh, you makes me worried every time, Laika. Tapos sisingit pa si Zandro. He's getting into my nerves already. Pikang litanya nito pero si Laika, she was smiling ear to ear. Dahil sa mga ikinikilos ni Zildjian, gusto niyang isiping mahal siya nito. Kaya hindi niya maiwasang kiligin. Pero kaagad din niyang lihim na sinita ang sarili. Umaasa siya? Umaasa ba siyang posibleng may pagmamahal na para sa kanya si Zildjian? Kaya siya nito inalok ng kasal noong nasa Palawan sila. Lihim na kinagat niya ang dila. Huwag kang asyumera, Laika. Init lang ng katawan iyan. Love, it was just an excuse for sex. Giit niya sa sarili pero ang isang bahagi ng utak niya naguhumiyaw sa katuwaan. Umuwi na lang kaya tayo. Mahinang bulong nito. Sinadya pa nitong idampi ang labi sa tenga niya sa kamarahang kinagat iyon. Dahilan upang kumalat sa kaibuturan niya ang kiliting nararamdaman niya. Aktong magsasalita sana siya nang may kumatok sa pinto. Storbo. Saad nito. You sit here. Ako na magbubukas. Dagdag pa nito kaya lumipat siya ng pwesto. Sanay na siya sa eksenang iyon dahil madalas mangyari iyon. Kaya nga madalas naglalak ng pinto ng opisina para hindi maghinala si Leia. Simpleng inayos niya ang sarili. What? Dinig niyang tura ni Zildjian nang buksan nito ang pinto. Lumingon siya only to meet Leia's eyes.
Tipid na ngumiti lang siya dito. Ewan niya kung sadyang slow lang talaga si Leia pero wala man lang bakas ng pagtataka sa mukha nito. Tumawag ho kasi sa company line si Madam Milandes. Hindi raw kayo makontak sa phone niyo. Sagot na Leia kay Zuljan na sinagot naman ito ng okay. Kaya napatayo siya. Mamaya na natin ituloy ang meeting. Sinadya niyang lakasan ng boses para marinig ni Leia. Okay, kakausapin ko lang muna si Grandma. Let's discuss the agenda over lunch. Ano Zuljan nang makaharap na sa direksyon niya. He even winked at her sa katahimik na nagsalita ng meet me later. Tumango na lang siya saka sumunod kay Leia. Bakit parang ang seryoso ng usapan niyo ni Sir? Mahinang usisa ni Leia nang patungo na sila sa office niya. Lumunok muna siya bago nagsalita. Wala pa kasi siyang nahanap na kapalit ko. Gusto niyang tulungan ko pa rin siya. Totoong saad niya dito. At Zuljan's office. Kaagad na tinawagan ni Zuljan ang abuela niya nang makalabas na Laika sa office niya. Nakadalawang ring lang ay sumagot naman kaagad ito. Narelieve siya nang marinig niya ang boses nito. I'm glad to hear your voice. Sa wakas ay nasabi niya. May problema ba, beautiful? Pinalambing pa niya ang tinig. Well, you promised that you let me meet the woman you're dating. Ilang araw na ako nag-aantay ng news about it pero bakit wala ako nababalitaan? Bakas ang eagerness sa tinig nito. Hindi siya sanay sa exposure, Grandma. I'll bring her home when she agreed. Abay, sana naman. Pag dinala mo siya dito, sa bahay, may good news ng kasama. Alam mo, gustong gusto ko na magkaroon ng apo sa tuhod. So please. Saglit na natigilan siya. He's been checking Laika's personal things para malaman niya kung gumagamit pa rin ito ng contraceptives. He too wanted to have a child with Laika. Mukhang yun ata ang dapat nilang pag-usapan ni Laika. Siya nga pala apo. About the family heirloom. You given that to the woman you're seeing? Natigilan si Zuljan sa tanong ng abuela niya. The heirloom? Lihim siyang napamura. Yes, Grandma. Sagot niya matapos ang ilang sandaling katahimikan. That's good. I want to meet her soon, okay? Yun lang at tinapos na nito ang tawag. Wala sa sariling napaupo na lang siya, sabay hilamos ng muka. Hindi pa niya nasasabi dito ang tungkol sa pagkawala ng Alexandrite necklace. The gems itself was already expensive. Idagdag pa ang makapal na gold na nakapalibot sa necklace. Saan ko ba kasi nailagay iyon? Inis na usal niya. Nabaliktad na niya ang mansyon pati na ang pad niya pero hindi niya matagpuan ang bagay na iyon. Ibinigay iyon ng abuela niya bilang regalo sa kanya noong 25th birthday niya. Gusto na kasi nitong maghanap siya ng mapapangasawa. But he was too busy having the time of his life bilang buhay binata. Saan kita hahanapin? Napasandal pa siya sa upuan niya. He had tried everything to find the same gemstone para ipalit sa nawala niya but the stone was rare type. Hindi naman niya magagawang pikain iyon dahil siguradong makikilala iyon ng abuela niya. Dala ng pagsulpot ng alalahaning iyon ay hindi niya nagawang mag-focus sa trabaho. At kung hindi pa kumatok si Laika, hindi pa niya namalaya ng oras. May problema ka ba? Takang tanong ni Laika nang lapitan siya nito. May nangyari kay Madam? Wala naman. Ay niya sabay iling. Ayaw niyang pag-isipin pa si Laika tungkol sa problema niya. May papaliwanag naman niya iyon sa matanda at naniniwala siyang maunawaan siya nito. Nagigilty lang siya dahil alam niya kung gaano kahalaga ang bagay na iyon sa pamilya niya. Ilang henerasyon na rin ang gems na iyon sa pamilya. Mag-lunch out na lang tayo. Yakag niya kay Laika, sabay tayo. Hindi naman nagreklamo si Laika kaya medyo narelax siya. Should we invite Leia? Baling nito sa kanya. Oh please, no. Tayo na. Sagot niya saka nauna nang maglakad. Laika, bit her tongue na napasunod na lang kay Zuljan. Oo, napag-usapan na nila ang tungkol sa relasyon nila pero nag-aalala pa rin siya. Paano kung may makakita sa kanila? Pero pansin niyang may malalim itong iniisip kaya hindi na lang siya nagsalita. Nakabibingi ang katahimikan sa pagitan nila sa nakalipas na ilang sandali hanggang makarating sila sa isang restaurant sa Malate. Nakahinga siya ng maluwag. Malayo naman sila sa opisina kaya imposibleng may makakita sa kanila. Pero nang paakit na sila sa ikalawang palapag ng restaurant,
Someone called their attention. Mr. Melendez. Masayang bulalas ng isang may pilantik na tinig na lalaki. Kapwa pa sila napalingon ni Zuljan sa lalaki naka-powder pink na polo. Hello! Excited na bati nito saka lumapit kay Zuljan. The man looked at his late 40s. Mr. Justin Jones. May respetong saad ni Zuljan na inilahad ang palad sa lalaki. Excited namang tinanggap nito ang pakikipagkamay ni Zuljan. I can't believe na matatandaan mo ako, Mr. Melendez. Siyempre naman, you're the reason why I became a business magazine cover 2 years ago. Formal na saad ni Zuljan na may tipid na ngiti sa labi. The mention of magazine cover made her remember the man. Well, Mr. Justin Jones was a very decent, handsome gay. That's because I have a good judgment. So, the man's eyes shifted to her directions. On a lunch date? No, sir. I'm Mr. Melendez's assistant. Mabilis niyang sagot dito. Kilalang columnista at showbiz anchor at may-ari na isang malaking publication si Mr. Jones na mas kilala sa screen name nitong JJ. Such a lucky girl. Ang ganda mo. Puri nito na ikinainit ng mukha niya. But you look familiar. Have we met before, darling? I'm not sure, sir. Naiyang saad niya. But anyway, what's your name? Curious pa rin tanong nito. I'm Laika. Laika Gomez. Pleased to meet you, Mr. Jones. Laika. Wow, what a coincidence. Even your name sounds familiar. Amused na saad nito. Saka muling binalingan si Zuljan. I hope we can work together again, Mr. Melendez. Anito, kay Zuljan, sa katuluyan ng nagpaalam. Justin Jones was still stand as he walked toward the parking lot to get his car. Sa kung anong dahilan ay napakapamilyar sa kanya na mukha ng babaeng kasama ni Mr. Melendez. And his nosy nature was giving him a thrilling feelings. Alam niya hindi lang isang assistant si Laika kay Mr. Melendez. He could sense it. He made Mr. Melendez a cover model 2 years ago for his magazine nang mapili ito sa Grand Award bilang Most Eligible Bachelor of the Year. And him being in the cover of his magazine, he sold over 1 million copies in a month. He was like a wildfire oozing with sex appeal and charm. Kaya lang hindi na ito pumayag last year. A smile came out of his lips. I'll make him in the cover again this year. Determinadong saad ni Justin sa sarili. Napatingin si Laika sa napabuntong hiningang si Zuljan. He looks pissed over something again. Dahil madilim ang mukha nitong nakatingin sa kanya. May gusto ka bang sabihin? Sa wakas ay naitanong niya nang makaalis ang waiter. Aren't you even proud of me, Laika? I mean, nakakahiya bang sabihin na boyfriend mo ko? Masama ang loob na tanong nito, sabay ng pagtagas ng bagang na Zuljan. Hindi. Kaya lang ano? He cut her words off. I'm sorry, hindi lang ako komportable. Isa pa ayoko lang na may masabi ang ibang tao sa'yo. Dahil sa akin, somehow totoo naman yung sinabi niya. What if people judge her for not being good enough? For not being the right woman for Zuljan? Laika, why do you always care about what other people has to say? Ano bang pakialam natin sa kanila? Have some confidence in yourself. A little. Huh? Saad nito sa pilit kinakalmang tono. Kumain na lang tayo. Huwag ka na magalit. Anya dito, giving him a smile kaya napapailing na lang ito. Alright. Bagsak ang balikat na saad nito sabay buntong hininga. Gusto ko tang ipakilala kay Grandma. She boldly want to marry me off para lang magkaapo na siya sa tuhod. Sinabi ko na may girlfriend na ako kaya gusto ko niyang makilala. Will that be okay? Okay. Nauutal pang saad niya. Kilalang mabait pero stricto si Madam Melendez at ang isiping personal niya itong makikilala ay nagpakaba sa dibdib niya. Thanks. Nakangiting saad na Zuljan sabay hawak sa kamay niya sa kamasuyong pinasal iyon. Pinakawalan lang nito ang palad niya nang dumating ang lunch nila. Let's meet her next week. Sa tingin mo magugustuhan niya ako? She'll like anyone I like. Para kay Grandma, kaibigan niya ang lahat ng itinuturing kong kaibigan. Pag-a-assure ni Zuljan sa kanya,
Kaya napatango na lang siya kahit medyo nag-aalala siya. People might think of her as silly and stupid, worrying over little things. Pero ganoon na kasi siya. Punong-puno siya ng alalahanin sa buhay. Sa totoo lang mula nang magkaroon sila ng affair ni Zildjian, she became overly conscious sa harap ng ibang tao. Kaya siguro naging paranoid siya madalas. Pero dahil doon, naging safe ang sekreto nila sa nakalipas na 2 taon. Tas 1 PM na nang makabalik sila sa office. Papasok siya sa entrance nang makita siya ni Xandro. Bumaba kasi siya sa tapat ng entrance, samantalang si Zildjian ay nagpark ng kotse sa basement. Sabi ko sabay tayo mag-lunch, pero umalis daw kayo, sabi ni Leia. Nakasamangot na saad ni Xandro sa kanya. Sorry, nakalimutan ko. Biglaan kasi. Sa susunod na lang siguro, my treat. Anya habang naglalakad sila patungo sa lift. Pero dahil marami pa ang paakyat kaya nagantay muna siya. Ilang sandali naman, bumukas ang isang elevator kung saan sakay si Zildjian. Bro! Masiglang bati ni Xandro kay Zildjian. Ikinagulat niya nang hawakan nito ang kamay niya saka siya hinila papasok sa lift. At kitang-kita niya ang masamang tinga ibinigay ni Zildjian sa kamay niyang hawak-hawak ni Xandro. Pero pagpasok pa lang nila, walang babalang hinila siya ni Zildjian kasabay ng pagsara ng pinto ng elevator. Who gave you the right to touch my girlfriend? Tiimbagang nasaad nito. Nagmistulo siyang bihag ng 2 lalaki dahil parehong nakahawak ito sa kamay niya. Let her go! Utos ni Zildjian. Pero kung kasama niya pumasok dito sa lift, sinabi ko sa iyong gusto ko si Laika, pero niligawan mo pa rin siya. You're being selfish again. Teka, ano bang ginagawa niyong dalawa? Nahihiyang kinabig ni Laika ang kamay niya na hawak ng 2 lalaki. Pero mabilis na nahila siya ni Zildjian palayo kay Xandro. Muntik pa siyang matapilok pero mabilis ring naipulupot ni Zildjian ang braso nito sa bewang niya upang hindi siya masaktan. She's mine. Mariing saad nito na ikinainit ng mukha niya. Sabihin mo para tigilan ka na ng lalaking iyan. Baling ni Zildjian sa kanya. She's my girlfriend, idiot! Totoo ba? Kunot noong tanong ni Xandro sa kanya, kaya napatango na lang siya. Sinalakay siya ng konsensya nang makita ang pait sa mata nito. Did I come too late? Kailan pa naging kayo? Wala ka nang pakialam doon. So just go back to Canada dahil sa akin lang si Laika. May diin ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Zildjian at sa bawat mapag-angking salita nito, tila may mainit na palad na humahaplo sa puso niya. It was so warm that she's feeling so ecstatic. Naging tahimik si Xandro at nawala ng ekspresyon ng mata nito. Parang naging ibang tao ito na ikinaligalig niya. Then he smiled bitterly. Niligawan mo ba siya para lang tiyaking matatala mo ako? Zildjian? Formal na tanong nito. His eyes was cold as ice, kaya napalunok siya. Kailangan ko bang sagutin ang tanong mo? It's between us at sa tingin ko, hindi mo na kailangan malaman pa. Kalmadong sagot ni Zildjian. Kitang-kita ni Laika ang pagkuyom ng kamao ni Xandro, but his face was expressionless kaya't hindi niya masabi kung anong iniisip nito. Mukhang nag-enjoy kang makipag-agawan sa akin, Zildjian. You've been doing this on purpose, do you? Makahulugan ang matalim na matang saad nito. You found out! Excited na tanong ni Nicole kay Nika nang pumasok ito sa silid ng anak. Nika rolled her eyes. Hey guys, she said, taking out her phone. Saka hinanap ang larawang kuha niya kanina sa globals. She pretended to be an applicant, kaya't pinapasok naman siya ng security para makapagpasa ng resume. Pero syempre hindi siya nagpasa. She hid behind the big indoor plant. Saka nag-antay ng pagkakataon and she gets lucky. Patingin? Atat na hinablot ng ina niya ang phone ni Nika, saka ito natigilan. Sigurado ka bang ito yung lalaki? Ang gwapo naman ito. Well, yeah. Grabe, muntik nang malaglag ang pangakumi. How the hell she meet that kind of man? May inis na tanong niya sa ina. Lalo lang ako napipikon sa kanya eh. Do you think we can convince that man? Xandro Aguilar daw ang name nung guy. Empleyado din daw ng Global, sabi ng security. Really? Mukhang sa mukha lang ang standard ni Laika. Walang dahilan para kainggitan mo si Laika dahil sa lalaking iyan. Hello, di ako nainggit sa kanya, no?
Danay ni Nika sa ina. Fine. Better kung empleyado lang siya. We can use him with our money. Ano bang plano mong gawin, Mi? Basta, ako na bahala doon. May masayang ngiting namutawi sa labi na Nicole na ikinataas ng kilay ng anak nito. Okay, so what will I do with him? Kailangan mo pa talagang itanong. Get close to him at kunin mo ang information niya. Well, make sure na makukuha natin ang tiwala ng lalaking ito. Mainit pa rin ang ulo mo? Pigil ang iting saad ni Laika nang pumasok siya sa private office ni Zildjian. After the incident, sa lift, nakasimangot na ito. Patapos niyang sabihin ditong mali ang ginawa nito kay Xandro. Kaya ayun, bigla ito nag-walk out at hindi siya nito pinansin. Kaya't siya na lumapit dito para ayain ito ng dinner. Pero sumimangot lang ito. Naglakad siya palapit kay Zildjian kaya napaangat ito ng tingin. Saka nito iniyakap ang braso sa bewang niya. Akala ko galit ka sa sinabi ko kanina. Hindi ako galit sa'yo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nagkakagusto si Xandro sa babaeng gusto ko rin. Pabuntong hiningang saad nito. It happened before. Back then, we fall for the same girl. Wala akong idea na nililigawan din pala ni Xandro yung babae. Nagkagulutan na lang kami noong sabay kami dumalaw sa bahay ng babae. That time, sinagot na ako ni Elise. Kaya pinapili ko yung babae. She chose me. Mula noon nagkailangan na kami ni Xandro. But after 4 months, nag-break din kami ng babae. Nakakatawa pero, alam mo, masaya ako noon na ako ang pinili ni Elise. I always feel he was a threat to me. Malapit din kasi siya kay Lola. Seloso ka kasi. Biro niya dito dahilan upang mamula ang mukha nito. Siguro, I grew up without a parents. Si Lola lang meron ako kaya naiinis ako kapag feeling ko inaagaw ni Xandro ang atensyon ni Lola. Am I really selfish? Bakas ang guilt sa mukha nito. No? Dahil kung selfish ang ganoon, I might be more selfish. Dahil ayoko din sa second family ng ama ko. I hate them for taking my father away from me and from my mom. Kaya nga iniisip ko na lang na mag-isa ako. Dahil galit na rin sa akin si dad ngayon. Wow. Isang malapad na ngiti ang kumawala sa mukha ni Zildjian. May amusement ang ngiti nito sa kanya. Ngayon ka lang nagkwento tungkol sa pamilya mo. Ayoko lang silang pinag-uusapan. Pag-amin niya. By the way, wala pang update sa detective na nakausap mo? Tanong nito na ikinailing niya. 2 araw pa lang naman. Ayaw mo bang sabihin sa akin kung bakit kailangan mong makausap ang abogado? I'll tell you when everything is clear to me. And I will tell you who I really am. Lihim na dagdag niya. Kumain na tayo. Yakag niya dito. Sumunod naman si Zildjian sa kanya nang nakaakbay pa. Nakahanda na ang hapag na inayos na niya kanina bago niya ito pinuntahan. Si Zildjian ang naglagay ng pagkain sa plato niya saka sila maganang nag-dinner. Ito na nagpresentang magligpit ng pinagkainan nila. Siya naman ang naglinis ng mesa. Sabay din silang nag-toothbrush sa banyo saka sila nanood ng movies pagkatapos. Pero hindi pa man nila nakakalahati ang palabas, naghihikab na siya. Hindi siya mahilig sa movies pero dahil paboritong pastime ni Zildjian iyon, nakasanayan na rin niya. Isinandal niya ang ulo sa balikat ni Zildjian na kaagad naman itong inalalaya ng kamay nito. Then, he gently caressed the strands of her hair. Salamat. Mahinang usal niya. Para saan naman? Dahil sa'yo, pakiramdam ko hindi na ako nag-iisa. May emosyong bumara sa lalamunan niya. Since her mother died, pakiramdam niya lagi na lang siyang mag-isa. Pero ngayon, she had Zildjian. Hindi ka na mag-iisa kahit kailan, babe. I promised. Masuyong sa ada Zildjian sa kahinalikan ang noo niya. Alam mo bang mula nang mawala si mommy, naging masaya lang ako mula nang makilala kita. You make me feel so warm. Amin niya dito. Nakaka-warm pala ang walking aircon. Parang may spring ang laag niyang ikinatuwid niya ng upo. Ngumiti naman ito ng nakakaloko. Paano mo nalaman yun? Curious na tanong niya sa kanito ikinuwento ang narinig nito sa apartment niya dati. Then he confronted Hope at ibinuking pala siya ng kaibigan niya. So, kaya parang lagi naiilang sa akin si Hope?
Sobrang guilty siya noong pilitin ko siyang sabihin sa akin kung sino ang nagpakalat ng alias kong iyon. Pumalatak ito. Akalaan ko bang ikaw ang sila rin? Kaya ayun, wala siyang nagawa kundi ang umami na lang. And I told her I would fire her if she don't tell me. Natatawang kwento nito. Sama mo. Aktong ahampasin niya ang braso ni Jill dyan pero nagawang hulihin nito ang kamay niya.